Pag-aralan po natin yung patungkol sa banal na dugo ng ating Panginoong Hesus. Habang po ako nananalangin, ito po yung kanyang ibinigay na mensahe sa hapong ito, no? The blood of the Lamb. What is blood? Sasabihin natin, ito yung dugo na kung saan ay lumalabas kapag tayo ay nasugatan, no? Kapag naipit ang iyong kamay o yung kuko mo sa paa, ito po ay may naiipong dugo, ano? May po ba? Kayo po ba ay laging naiipit? Gusto niyo bang kayo ay kahit maipit ay yung dugo ay hindi manatili doon at matuyo? Akala po natin kapag tayo naipit, yung dugo na yon ay talagang diretso na. Basta sa akin pong experience, maraming beses, lagi po ako naiipit na matitindi. To the extent na bakal pa nga po at pinto ang bakal na nakadali sa akin. Subalit after na maipit ako ay pinanalangin ko, ito po ay hindi nananatili. So pagka mayroon po kayong ganyang mga problema ay huwag na ninyong hintayin mag-react pa ang inyong katawan. Ipanalangin nyo na kagad. Para sa gayo, hindi na siya makapag-react. Manatili na siyang magaling. Amen? What is blood? According to dictionary, blood is the red liquid that circulates in the arteries and veins of humans and other vertebrate animals carrying oxygen to and carbon dioxide from the tissue of the body. An internal bodily fluid, not necessarily red, that performs a similar function in invertebrates. Alam ko po yung ating ibang mga kapatid ay alam nila yung definition ito, no? Sa madalit salita po, in short, it is a vital fluid for our body. Amen po ba? Blood consists of a mildly alkaline aqueous fluid containing red cells, white cells, and platelets. It is red when oxygenated and purple when deoxygenated. Red blood cells carry the protein hemoglobin, which gives body its color and can combine with oxygen, thus enabling the blood to carry oxygen from the lungs to the tissue. White blood cells protect the body against the invasion of foreign agents. Like for example, yung pong bacteria. Yung po palang white blood cells ay importante sa ating katawan para maprotektahan sa pag-invade ng mga foreign agents like bacteria ang ating katawan. So, ibig sabihin talaga po, yung ating dugo, maputi-puti mang bahagi ng dugo yan o mapula, yan po yung importante sa ating katawan. Amen po ba? Wala po akong nabalita na taong nabuhay ng walang dugo. Amen po ba? But, have you noticed from Genesis to Revelation, hindi po nabanggit ng Panginoon dyan na ito pong mga anghel ay nilikha niya na may dugo. Wala di po ba? Tayo ay nilikhang may dugo. Si Christ ay nagkatawang tao na mayroong dugo. But the angels, hindi po siya nabanggit kung siya mayroong dugo. But I believe wala po silang dugo. You know, they are spirit. Kahit po yung mga demonic spirit, wala po silang dugo. Amen po ba? Sabi ng Exodus chapter 12 verse 5, your lamb shall be without blemish. Yan po ay nire-require ng Panginoon na kapag tayo daw po ay naghandog ay kailangan walang dungis. When you offering to God, it should be without blemish. Meaning to say, hindi luma, kundi ito ay isang bago, walang batik, at wala itong makikitang, sabihin natin tabingi, malaki yung isang mata,
maliit yung isang tenga. No? Karamihan sa atin, pag tayo nagbibigay ng isang bagay, especially sa tithes and offering, yung 1 real or 5 reals, ito'y lukot na lukot. No? Saka ilalagay mo doon sa offering. Kuminsan, itong kukuhanin mo sa wallet mo, ito'y galing pa sukli pa doon sa palengke, sa isdahan. Do you think it is worthy na ihandog mo ito sa Diyos? Hindi po. Kahit po ay 500 real at ganyan ang itsura niyan, hindi po yan kaya-ayang handog sa Diyos. Ang gusto po niya, walang bahid, walang dungis. Kaya nga po, ang ginagawa ko pagtanggap ko ng sweldo sa trabaho, kami mag-isawa po, pinipili namin yung magagandang 100 or 500. At yun po yung nilalagay namin para maging siya pong tithes namin sa Panginoon. No? Hindi po basta-basta dumukot na lang tayo sa ating wallet, Panginoon, ito ang aking tithes, ito ang aking offering. Make sure na yan ay maganda. Mas mainam nga po yung ating ibigay sa Panginoon. Tayo po mga Pilipino, mahilig tayo naglalagay ng taong bahay sa ating wallet. Yung matitigas na pera. Yan po ang gustong-gusto ng Panginoon. Amen po ba? What is the importance of the blood of the Lamb in our life? Ano ba ang kahalagahan nitong sinatawag nating blood of the Lamb, yung banal na dugo ng ating Panginoong Jesus na nabuhos sa krus ng Kalbaryo? Number 1, the blood is our hedge of protection and deliverance. Matatandaan natin sa Exodus chapter 12 verse 13, ang sabi dito, at saka verse 22, now the blood shall be a sign for you in the houses where you are, and when I see the blood, I will pass over you, and the plague shall not be on you to destroy you when I strike the land of Egypt. Verse 22, and you had taken a bunch of hyssop and had dipped it in the blood which is in the basin, and had struck it on the intel, and on the 2 side posts from the blood which is in the basin, and ye go not out each from the opening of his house till morning. And verse 23 ang sabi dito, and Jehovah had passed on to smite the Egyptians, and had sent the blood on the lintel, on the 2 side posts, and Jehovah had passed over the opening, and does not permit the destruction to come to your houses to smite. Like the Israelites during that time, no? Pag nakita ng ating ng Panginoon yung banal na dugo, pag nakita ng kaaway yung dugo ni Kristo ay hinugasan ka. Di po ba pag nananalangin tayo, Lord, cover us tightly by the blood of the Lamb. Kayo po ay lalampasan noong mananalanta, no? Kuminsan, inaabot pa rin kayo, pero very mild lang ang inaabot na pinsala ng inyong katawan. No? Can you imagine, yung dugo ng mga hayop na ibinahe doon sa mga pintuan during that time, upang pagdumaan nga po yung manalanta, yung mamumuksa ng mga panganay doon sa Ehipto. Ang lugar na yun na kung saan ay meron noon, yung pamilya noon ay hindi maaapektuhan. Kung that time, yung dugo lamang ng hayop ay na-recognize na ng ating Ama, how much more yung dugo ng Panginoong Jesus na kung saan ay nakabahid sa ating katawan. No? Kaya nga po, pagdaan ng kaaway dyan, siya po ay nahihirapan. But the thing is, maitanong nyo sa akin, when was the last time that we pray na Panginoon, balutan mo ko ng banal na dugo ng Panginoong Jesus? Sometimes, ito pinakakalimutan natin. Meron naman po tayo mga kapatid dyan na lagi ito niyang ginagawa. No? It is our hedge of protection and deliverance. Yung hedge, ito po parang fence o bakod na kung saan ay nababakuran ka, hindi ka mapapasok dahil meron kang proteksyon.
Yan po yung number 1. Kung hindi po dahil sa dugong yon, that time, hindi po sila papakawalan ng pero that time. Amen? Importante in the blood of the Lamb. Number 2, the blood is the blood of the new covenant. Ito po yung makikita natin sa Matthew 26, verse 28. Ang sabi dito, for this is my blood of the new covenant, that for many is being poured out to remission of sin. Ito daw po ay dugo ng bagong pangako. Natatandaan niyo po ba yung larawan sa ating libro or malaking picture no tayo nag-aaral pa sa Pilipinas? Nandun yung KKK, si Andres Bonifacio. Inaano na yung dugo tapos yun po yung ipinipirma nila, no? Nakikita niyo po ba yun? Ito po ay katunayan, no? Ang ibig sabihin nito, ni-ratifies nila yung agreement, no? Ginawa nilang katunayan bilang isang treaty, making it officially valid. Ibig sabihin ito ay approved. Talagang pinatunayan ng kanilang dugo na ito po ay totoo at ito ay karapat-dapat na mangyari. But one thing you should remember, because of the blood of the new covenant, we have a better covenant than the saints during the Old Testament. We are the New Testament saints and we have the better covenant. No? All that time, kapag yung katulad ni Gideon, siya ay humihingi ng sinyales para mapatunayan siya ay ginagabayan ng Panginoon na yung dapat niyang gawin. Ngayon, ang sabi ng salita ng Panginoon, you should be led not by sign, but you should be led by the Spirit of the living God, no other than the Holy Spirit. No? Ang sabi, pag tayo daw po ay nakipag-isa kay Kristo Jesus, tayo daw po ay tagapagmana rin na kung saan ang yung pong nangyari kay Abraham, yung minana ni Abraham, tayo po ay tagapagmana rin noon. So we have a better covenant because of the blood of the new covenant na ito nga po yung banal na dugo ng ating Panginoong Hesus. Amen? Number 3, we have redemption through His blood. Man's greatest need is to forgive of his sin. Subalit ito po yung mangyayari lamang through faith in the blood of Jesus. No? Ephesians chapter 1 verse 7 says, in whom we have redemption through His blood, the forgiveness of sins according to the riches of His grace. Colossians chapter 1 verse 14 ang sabi dito, says, in whom we have the redemption through His blood, the forgiveness of the sin. Ang sabi ng 1 John 1:7, if in the light we may walk as He is in the light, we have fellowship one with another in the blood of Jesus Christ, His Son, that cleanse us from every sin. So yung pong banal na dugo ng Panginoong Hesus ang naglilinis sa lahat ng ating kasalanang nagawa. No? Through His blood we have redemption. According to Hebrews 9:22, and according to the law, almost all things are purified with blood, and without shedding of blood there is no remission. It is only because of the precious blood of the Lamb that we have redemption. In short, no blood, no remission. No? Nakukuha niyo po ba? Sige nga po, palakpakan natin ang Panginoon. Number 4, we're made nigh by the blood of Christ. Tayo daw po ay ginawang malapit sa Diyos sa pamamagitan ng dugo ng ating Panginoong Hesus. Ito po yung makikita natin sa Ephesians chapter 2 verse 13. Ang sabi dito, but now in Christ, ye
who sometimes were far off are made nigh by the blood of Christ. Napakaraming bagay ang ginagawa nitong banal na dugo ng ating Panginoong Hesus. Tayo malayo sa Diyos dati, subalit sa pamamagitan ng banal na dugo ng Panginoong Hesus, tayo po'y ginawa niyang malapit sa Kanya. No? Marami sa Old Testament, maging sa New Testament, ang buhay daw po ay nasaan? Nasa dugo, nasa blood. Let me ask you one question. Tayo po ba ay kumakain pa rin ng dinuguan? Huwag na niyo po sagutin, no? Masarap po ang dinuguan, no? Nasabi ni Paul, lahat ng bagay na ipinasalamat nyo sa Diyos ay pwede niyong kainin. Number 5. Ang sabi dito, almost all things are purified with blood. Halos lahat daw po ng bagay ay pinalinis, pinaputi ng dugo ng ating Panginoong Hesus. Ito po yung makikita natin sa Hebrews chapter 9 verse 22, no? Ang sabi dito, and according to the law, almost all things are purified with blood. No? Paborito ko po na ako po ay kailangan meron lamang 7 puntos. Pero habang ito po ginagawa ko, hindi po pala 7 lamang puntos meron itong banal na dugo ng ating Panginoong Hesus. Noong una po, matatanda ko talaga, pag ako pinag-aaral ang salita ng Diyos, ay maghahanap ako ng mga articles, no? But then, habang patuloy tayo nagbabasa, nag-aaral tayo ng salita ng Diyos, hindi po pala ito ang kaparaanan. No? Ang kaparaanan, mag-aaral ka ng salita ng Diyos. Kung gusto mo pagkatapos mong may prepare yung mensahe, saka ka magbasa ng articles na related na. Para yung revelation ng Panginoon ay personal. Hindi yung second hand. There's nothing wrong with the second hand. Maraming second hand na maganda. But of course, higit na mainam yung first hand, yung brand nyo. Amen po ba? Amen. But one thing na manonotice ninyo, maaaring tinuro ni Pastor Edgar, pinaturo ni Pastor Wilson, yun din ang ituturo ko. Kasi po, yung spiritong meron sila, ay yun din ang spiritong meron ako. Ang mahirap po doon, iba yung tinuro ni Pastor Wilson, iba yung tinuro ni Pastor Edgar, iba rin ang tinuro ko, subalit isang topic yun. Nakukuha niyo po ba? Amen. Hallelujah. So, yung pong banal na dugo ng Panginoong Hesus ay nagpapaputi, nagpapalinis sa lahat ng bagay, no? Kuminsan naririnig ko, Panginoon, sa pangalan ng Hesus, linisin mo po ang pagkain ito upang ito maging kaya-aya sa aming katawan. Minsan po ako huminto. Sabi ko, hindi ko nabasa. Kapag mananalangin tayo patungkol sa pagkain, ito'y kailangan linisin ng banal na dugo ng Panginoong Hesus. But then, ito po ginagamit ko minsan pag nananalangin. No? The blood of the Lamb, ang sabi dito, almost all things are purified with blood. So, halos lahat ng bagay, especially itong katawan lupa na ito na dati ay makasalanan. Amen po ba? Number 6. Number 6, justified by His blood. Ang ibig sabihin po ng justified means to be declared free. Alam po natin na sinasabi ng Biblia na tayo po ay makasalanan. Amen po ba? All have sinned and come short of the glory of God. There is none righteous. No one, not one. Yun ang sabi ng Biblia. But then, nung tagampi natin ng ating Panginoong Hesus, at tayo nilinis sa pamamagitan ng kanyang banal na dugo, tayo po ay hindi na makasalanan. Hindi na yung paglalapit sa Diyos. Nahihiya pa. Medyo malaki ang hihingi ko sa kanya kasi house and lot. Nakakaya sa Panginoon. Ako yung makasalanan. No. Nung tanggapin mo si Kristo bilang Panginoon at sarili tagapagligtas, right at that time, nang pumasok, na manirahan sa iyong banal na Espiritu, kasama ang anak, kasama, ikaw ay nilinis na ng banal na dugo ng Panginoong Hesus, ikaw ay pinalaya na sa lahat ng iyong mga kasalanan, kaya pag ikaw ay humarap sa Diyos, ikaw ay hindi na lulugo-lugo.
Pag umarap ka sa Diyos, hindi ikaw ang nakikita niya. The blood of the Lamb, iyon ang nakikita sa iyo ng Ama. Na walang iba kundi si Kristo Jesus. Kaya pag lumapit ka, tumili ka ng isang bagay, walang magawa ang Ama kung hindi ibigay niya ito sa iyo. Dahil ang nakikita niya, ang banal na dugo ng kanyang anak na si Kristo. Nakukuha niya po ba? Hindi niya po pwede tayong pahindihan. Dahil tayo kanyang anak. Katulad din natin, meron tayong mga anak. Pag ang mga yan ay nagpilit, Mami, Daddy, yan ang sinabi mo sa amin na bibilhan mo kami. Pag ganito ang ginawa namin, ngayon is the time na kami ay bilan mo. Ganun din po tayo. Panginoon, sinabi mo sa iyo salita, kung gagamitin namin ang pangalan ng aming Panginoong Jesus, ang lahat ng bagay, kapag hiling namin, ito ibibigay mo sa amin. No? Wala rin po silang magagawa, kundi ibigay sa atin ang ating hinihingi sa Kanya. Dahil ang ating pong Amang sumasalangit, siya po ay nakatali sa salita ng Diyos. Hindi siya pwedeng gumulaw at gumawa ng ibang bagay maliban na ito ay nakasulat sa Biblia. Otherwise, kukontrahin niya ang kanyang sarili. Nakukuha niyo po ba? Amen. So we are justified by His blood. The Scripture says in Romans chapter 5, verse 9, much more then, having now been justified by His blood, we shall be saved from wrath through Him. The word justify literally means just as if hindi po tayo nagkasala. No? Sabi ko nga po, kapag ikaw ay pinatawad na ng ating Panginoon, nilinis ng banal na dugo ng Panginoong Jesus, ang katulad mo isang sasakyang brand new 0 kilometers. Nakuha niyo po ba? Bagong-bago. Yung po bang isang bagay na bago, kahit po yung cellphone, ano po yung tingin ninyo? Napakaganda, di po ba? At ang sabi natin, pag nilapitan natin, amoy bago. No? Ganun po tayo. Nung tayo linisin ng banal na dugo ng Panginoon sa labu sa krus ng Kalbarya. And anytime kayo nagkasala, kayo ay madaling papatawadin ng Ama kung kayo lalapit sa Kanya, kung ipapahayag ng inyong mga labi ang inyong mga kasalanan. Siya ay tapat at banal na kayo ipapatawarin. Yan ang sabi sa 1 John 1:9. No? But sometimes, matigas ang ating ulo, nahihiya tayong lumapit pag tayo nagkasala hanggang tayo mapalayo na at muling mapariwara. No? Importante, pag nagkasala ka, huwag kang mahiyang lumapit sa Ama. Huwag kang mahiyang lumapit sa Kanya at humingi ng tawad. Hinihintay lamang niya na ikaw ay lumapit sa Kanya. No? Sabi nga po natin, siya ang nagkasala, siya ang lumapit sa akin. Ikaw ang nagkasala, ikaw ang lumapit sa Kanya. Sa ating mga tao, alam mo nagkasala ng iyong kapatid, pero kung gusto mo siyang abutin, lapitan mo at kausapin mo siya. No? Huwag natin papasukin yung pride. Number ano na po ba tayo? Nakikinig nga kayo, no? Number 7. Washed in His blood. There are some who believe that baptism washes away sin. Meron pong mga grupo na naniniwala na yung pong baptism, ito po ay nakakapaglinis ng mga kasalanan, which is, this is not scriptural. Wala po sa Biblia na ganyan. The Bible says, in Revelation chapter 1, verse 5, unto Him that loved us and washed us from our sins in His own blood. Revelation chapter 1, verse 5. Ang isa pong tao, kapag nakaharinig ng salita ng Diyos, no? Pagdaka, yung pong banal na Espiritu, siya po yung nag-take over. Kaya nga po nakukundik yung makasalanan na lumapit sa Diyos. Ang importante po kasi, marinig nila yung salita ng Diyos. No matter what. Basta ang importante, mapahayag mo yung salita ng Diyos. Bahala na po noon ang banal na Espiritu. Kasi ang importante lang, merong nagsishare, merong nagsasalita.
Kasi iniisip ng iba, hayaan na lang natin ang banal na espiritu ang mangusap sa kanya. Hayaan na lang natin yung anghel ang magturo sa kanya. Na kung papakinggan mo ay napakaganda. Can you imagine yung anghel, siya yung magsishare ng Word of God. Yung banal na espiritu, siya yung magsishare ng Word of God. But then, hindi po yan scriptural. Otherwise, hindi na po tayo magsishare ng Word of God, ng man to man. Yung banal na espiritu na lang, at saka yung anghel, ang mag-aaral salita ng Diyos, at hindi na tayo kailangan ng Panginoon na humayo. Nakukuha niyo po ba? Kailangan tayo sa ating bibig mamutawi ang mga bagay na yan. Ano ba talaga ang makakapaglinis, ang makakapag-wash away ng ating mga kasalanan? Nothing but the blood of Jesus. Nothing but the blood of Jesus. Walang iba. No? Can you imagine? Alam na alam ng Panginoong Jesus ang mangyayari sa kanyang buhay kung siya'y bumaba dito sa lupa. But alam na alam din niya na nothing can wash away ng ating mga kasalanan kundi yung kanyang banal na dugo. Kaya wala rin po siyang magawa kundi ito'y iaalay para sa atin. No? Para iaalay sa ating mga kasalanan. Kung dati yung dugo ng mga hayop na sinasabing nagtataklo sa kasalanan ng mga tao noong panahon ng mga Israelites, hindi po talaga nalilinis noon, natatakluban lang. Not unlike yung banal na dugo ng Panginoong Diyos na minsan lamang pong inialay at ipinus doon sa krus ng Kalbaryo at hindi na uli mangyayari ay nalinis ang lahat ng mga kasalanan ng mga taong nagkasala, ng mga taong isisilang pa, ng mga taong magkakasala pa. Iyon po ay dahil ng lahat. Na one time lang. Hindi na kailangan ulit-ulitin. Amen po ba? Sige nga po, palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Napakahalaga ng banal na dugo ng ating Panginoon Jesus. No? Walang ibang kaparaanan ng ating Diyos Ama, kundi yung pagbaba ng ating Panginoon Jesus dito sa lupa, kundi yung pagbubuhos ng kanyang banal na dugo dito sa lupa. Sabi ko nga po, ang akala ng maraming tao, muli ay uulitin ko sa lugar na ito, kaya may Pasko ay dahil kay Jesucristo. Yes, that's right. May Pasko dahil sa ating Panginoong Jesus. But hindi mo ba alam kung hindi dahil sa ating kasalanan, kung hindi dahil sa iyo, walang Pasko? Bakit? Kung hindi dahil sa iyo, sa pagmamahal ng Diyos sa iyo, hindi magkakaroon ng Pasko. Hindi bababa si Kristo sa lupa upang ligtas ka. Hindi walang Pasko. Kaya may Pasko dahil kay Kristo at may Pasko dahil sa iyo. Amen? Number 8. Sanctified by the blood. The word sanctify means set apart from our sin, set apart from the world through the blood of Jesus Christ. Sabi ng Hebrews chapter 13 verse 12, sabi ni Paul, therefore Jesus also that he might sanctify the people with his own blood, suffered outside the gate. So sa pamamagitan ng banal na dugo ng Panginoong Hesus, tayo po ay kanyang pinabanal, sinangtified, hiniwalay, sinet apart doon sa mga bagay na kung saan ito ay hindi kaya-aya sa harapan ng ating Diyos na buhay. No? Amen po ba? Jesus was crucified outside the city of Jerusalem, on that old hill called Calvary, in order that we might be set apart from our sin. He shed his own blood on that cross. See? Ibinigay niya, hinayaan niyang dumanak yung kanyang dugo para sa iyo at sa akin. Let me tell you one thing. Sino sa inyo ang magpapapako sa krus para lamang sa kanyang asawa? O para lamang doon sa isang
tumutugtog ng keyboard? Sino sa inyo? Sino sa inyo magbibigay ng inyong anak para lamang sa kaligtasan ng inyong ina? Na ang inyong anak ay hahayaang mamatay para magkaroon ng kaligtasan ng inyong anak. Sino sa inyo na nandito ngayon? Di po ba wala? But the God the Father, the God the Son, His only begotten Son, ay ibinigay niya para mamatay doon sa krus ng Kalbaryo para sa iyo at sa akin, para dumanap yung dugo na kung saan ay siya maglilinis at magsasanctify sa ating katawan upang ito'y maging nakaiwalay doon sa mga bagay na kinamumuhian ng Diyos na tinatawag nating kasalanan. Ganyang kadakila ang ating Diyos Ama. No? Patatandaan natin doon panahon ni Abraham. Kung pumunta sila sa bundok, kasama niya si Isaac. He is very much willing na ihandog ito sa Diyos. Nung tanong siya na kanyang anak, Ama, nasaan ang tupa? Sabi niya, God will provide. See? Abraham is very positive. Na kung si Isaac man ay mamatay, siya ay bubuhalin muli ng Diyos. But one thing na dapat niyo makita mga kapatid, hindi inalaw ng Panginoon na patayin niya ang kanyang sariling anak. At nakita doon ng Diyos ang katapatan ni Abraham. At kung inyong papansinin that time, it was a very big challenge to our God. That even that man, Abraham, his friend, he is very much willing na isakripisyo niyo ang kanyang anak para lamang mabigyan niya ng kaluguran ang amang sumasalangit. That's why, ang ating amang sumasalangit ay hindi rin niya hinayang ipagkait sa tao ang kanyang anak upang magkaroon ng kaligtasan. Kasi, can you imagine a man, the name of Abraham, he is very much willing to sacrifice his only son para lamang mabigyan ng kaluguran ng ating Ama. So our God, sabi nga natin, hindi natin kayang i-outgive ang ating Diyos. So yung kanyang anak, ng right standing ay katulad din niya, ay hinayaan niyang mamatay para sa iyo at sa akin, upang bumuhos yung dugo na kung saan ay magsasanctify sa ating lahat, sa iyo at sa akin, sa sino man tumanggap sa Kanya. Amen po ba? Number 9, ito na po yung pinakahuli. They did overcome him because of the blood of the Lamb. So, because of the blood of the Lamb, na-overcome po natin yung mga bagay na kung saan ay imposible. No? Revelation chapter 12, verse 11, and they did overcome him because of the blood of the Lamb, and because of the word of their testimony, and they did not love their life unto death. Actually, we should remember, no? We can overcome everything by the blood of the Lamb. No? Sabi ng salita ng Diyos, if you can believe, nothing is impossible with you. Yes. Kasi habang tayo nag-aaral ng salita ng Diyos, kahit ikaw lamang sa iyong bahay, makikita mo ang katotohanan. That because of the blood of the Lamb, we can overcome everything. It is not because of you and me. It is not because of my power or my spirit. It is by the Spirit of God through the blood of the Lamb by faith. Amen po ba? Ano man ang kalagayan ng tao sa buhay, kung maniniwala ka dito sa Revelation chapter 12 verse 11, na ang lahat ng bagay ay mapapagtagumpayan mo sa pamamagitan ng pananadugo ng Panginoong Diyos, sa pamamagitan ng iyong pananampalataya, nothing shall be impossible with you. Amen po ba? Kanina po habang ako'y nakikinig ng Word of God doon sa District 5, although ito'y malayo doon sa topic ni Kuya Nilo, sabi ko, bigla kong nalimutan pa yung Mark 9:23 kung anong ibig sabihin noon. Jesus said, nothing, if you can believe, nothing is impossible with you.
Minumuni-muni ko po siya habang ako'y nakikinig ng salita ng Diyos. Sabi ko, bakit nga ba walang imposible sa mga tao naniniwala at nananampalataya? Alam niyo po ba, there's another revelation from God. Kasi kung talagang imposible yan, yung bagay na pinanampalatayahan, God will create another one just for you and me. He can create anytime now, kung kailangan mo, as long that you will believe that everything is possible with Him and to those who believe in Him. Lagi ko itong sinasabi at muli ko itong sasabihin, lalo na sa kapanahon ng ito. Kung umuwi ka man sa Pilipinas at walang trabaho, if you will believe, God will create a job only for you. Sabihin mo, crisis nga po ngayon. Do you believe that it was crisis talaga? Sinasadya po ng ibang empleyado ng ating employer na magtanggal sila ng maraming tao kasi sabi nila crisis. Katunayan, marami silang kinikita, ayaw na mabuwasan ito. Dahil ang tao, sorry for the word, ay sakin sa yaman. Karamihan sa kanila kumikita naman, pero nagkaroon sila ng dahilan. Crisis ngayon, kaya kami ay magtatanggal. But because of the blood of the Lamb, lagi tayong manalangin, Lord, cover us tightly by the blood of the Lamb, including our businesses, and then yung pong aming mga trabaho. At pag ganyan po ang inyong style, at talagang gusto na rin kayong palipatin ng Panginoon, hahayaan ng Panginoon na isang bagay na kung saan yung mangyayari sa inyo mga walang kayo ng trabaho, but immediately, bibigyan kanya agad ng trabaho. Yan po nangyari sa akin lately. It's almost 7 months ago or 8 months ago. Nawalan ako ng trabaho. But immediately, hindi na po ako nakapanalangin na ako'y manatili muli sa aking trabaho. Siya po ay nag-prepare na agad ng trabaho para sa akin. No? Yung trabaho ko pong inalisan ko, ako tinanggal na rin yan dati. Subalit na ng palataya ko sa Panginoon noon, ako'y mananatili dyan. Kaya po ako'y nanatili pa rin ng 1 year and 4 months. But then, yun po pala talagang ako'y pinapalis na ng Panginoon. Kaya the next time, hindi na niya hinayaan ako'y manampalataya ka. Kahit ako'y binigyan niya akong panibagong trabaho. No? Yung aking pinananampalatayaan sa kanya noon, na ang trabaho dapat ay 5 araw lang, ganito ang ibibigay sa akin, na hindi ko nakamtaan doon sa aking dating trabaho. Immediately, binigay niyo sa akin, kahit ako po ay wala pang 1 taon. 7 months pa lang, ako'y pabakasyon na. May ticket na kami. Sa opisina namin dati, sasabihin sa'yo, hindi ko pwede magbakasyon. Kahit ang bakasyon mo ay 2 buwan na. 2 buwan na naipon dahil 2 taon ka lang hindi umuwi. Kasi sabi ko sa Panginoon, never na ako'y mag-give up. Kung ito'y may hindi mangyari, mananampalataya pa rin ako sa iyo na ito ay mangyayari. Bakit? Sabi niya, nothing is possible to those who believe. Don't give up. Would you believe, my brother and sister? I don't believe na ang ating butihing pastor, ang ating butihing spiritual director ay natalo noong 2004. I still believe na siya ay nanalo. Sasabihin sa akin, kalokohan po yung inyong pinag-iisip na yan. Yan nga po ang sinasabi ng marami. Sa mga taong naniniwala at nananampalataya, ang akala ng iba, yan ay kalokohan. Subalit hindi po. No? So pagpalain po ang salita ng Panginoon, makatatandaan po ninyo, napakahalaga po ng banal na dugo ng ating Panginoong Jesus. No? Ulitin ko lang po, the blood is our hedge of protection and deliverance. The blood of the Lamb is the blood of the new covenant. Number 3, we have redemption through His blood. Number 4, we're made nigh by the blood of Christ. Almost all things are purified with blood, justified by His blood. Number 6. Number 7, washed in His blood. And number 8, sanctified by His blood. And number 9,
They did overcome him because of the blood of the Lamb. So we can overcome everything by the blood of the Lamb. If you have the name of Jesus, if you have the blood of the Lamb, if you can pray with faith, ano po ba ang mahihiling mo? No? You have the Holy Spirit. The Spirit of the living God that raised Jesus from the dead lives in you. Itatakpo niyo sa inyong puso at isipan na ang Diyos, ang Espiritu ng Diyos ay nanilirahan dito sa katawang lupang ito sa inyong Espiritu. At ito po ang mangyayari sa inyo. Lahat ng bagay ay magiging posible sa inyong buhay. No? Kahit magkasakit ang inyong anak, ang inyong mga magulang, but then, hindi ko sinasabi sa inyo, hindi kayo magpa-doktor. Kung kaya inyong manampalataya, hindi kikita sa inyo ang doktor. Pinatutuwa ko po kanina, maraming beses na ako'y nagtuturo sa healings and faith. But last week po, ako po may naramdaman din na bago ko po ito naramdaman, nakita ko po sa panaginip ng aking pangupo po ay mayroong mga talim. Nasa interpretasyon ko po, ito po'y masakit. After a while, sumakit na nga po ito. At dumating na po yung oras na kung saan ay nilagyan ko na ng unan yung upuan ng kotse kasi masakit yung pangupo ko. Hindi po ako nagpa-doktor, ipinag-pray ko siya at pinapalo ko siya. Sabi ko, magaling ka na sa pangalan ni Jesus dahil nakasulat sa salita ng Diyos. Lugi ang doktor at ospital sa akin. Hindi ako nagpa-doktor, hindi ako nagpa-ospital. Kahapon po ay magaling na ako. Hallelujah. Tayo po'y tumayo. Tayo po'y mananalangin. Kung kayo po'y naniniwala at nananampalataya may gagawin sa oras na ito ang ating Diyos na buhay, maniwala na po kayo at manampalataya. Hindi po natin nakikita ang Espiritu. Amen? Nakikita po ba natin ang Espiritu? Nakikita po ba natin ang Espiritu? No. Alam niyo po ba, maraming anghel na nakapalibot sa atin dyan. Hindi niyo nakikita. Tinitingnan nila kung ano yung ating papanampalatayahan, kung ating ipapanalangin, at ito po i-deliver niya sa atin. No? Siya po ay nakikinig sa salita ng Diyos. Ang anghel ay hindi nakikinig sa mga negative na lumalabas sa ating bibig. Ang nakikinig sa negative na lumalabas sa ating bibig ay yung anghel ni Satanas. Awitin po natin yung nothing but the blood. Hallelujah.